Tuluyan ng ibinasura ng Kamara ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, ikinalugod ito ng Pangulo. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. With 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention, House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Sa isinumiteng report ng House Committee on Justice, parehong sufficient in form pero insufficient in substance ang resulta ng pagdinig sa impeachment complaints na inihain ni na Attorney Andre De Jesus at Liza Masa kasama ang mga miyembro ng progresibong grupo. Kabilang sa mga umano'y offense ng Pangulo ay ang pag-abuso sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-aproba sa unprogrammed appropriations, budget insertions at kickback schemes. Nakasaad naman sa reklamong ipinasa ni De Jesus ang pagpayag sa umano'y kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court at pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure ICI para umano protektahan ang mga kaalyado ng Pangulo. Paliwanag ni Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na walang personal knowledge at authentic records ang mga isinumiting ebidensya. Unless si Attorney De Jesus ay nandoon sa mismong incident when the former president was arrested, no, and sent to ICC, it is hard to conceive how Attorney De Jesus will have personal knowledge of that. Wala ring nagpatotoo sa video ni former Representative Saldico batay sa isinumite ni Masa. Where is the authenticity of that video, no? Even to this day, hindi natin alam kung authentic yun. And to satisfy the requirement of authenticity, dapat dumating si former Congressman Saldico. Sabihin niya na siya yung nasa video, siya yung nagsasalita, at totoo lahat ng sinasabi niya. Habang pasok sa administrative cases pero hindi sa impeachment cases, ang iba pang aligasyong ibinabato laban sa Pangulo. Dagdag pa ni Luistro, nawawala ang nexus o ang koneksyon sa alleged offenses at grounds for impeachment. Taliwas sa mga haka-haka, nilinaw ng Justice Committee Chair na hinimay ng komite at hindi minadali ang mga nilalaman ng impeachment complaints laban sa Pangulo. Pero kaagad nang nasilip ang insufficiency in substance ito sa level pa lang ng pagdinig ng komite. Hindi lang po 1/3. 284. Even ako'y nagulat with the 284 votes, no? That is overwhelming and it only shows, humbly speaking, na tama ang naging judgment ng mga justice members. Sa inilabas sa statement na Malacanang, ikinatuwa ng Pangulo na 284 na miyembro ng House of Representatives ang nagpakita ng paniniwala sa katotohanan at nagpa siyang ibasura ang mga reklamong impeachment laban sa kanya. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatuloy at ituon na lamang ang pansin sa kanyang mga tungkulin sa pagpapatupad ng mga programang pang-ekonomiya na mag-aangat sa antas ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Samantala, kinumpirma ni Secretary General Cheloy Garafil na formal nang naipadala sa Office of the Speaker ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isinumite ng ilang mga legal practitioners, civil society leaders at religious leaders noong Lunes. Nauna nang trinansmit ang unang dalawang impeachment complaints sa tanggapan ng House Speaker noong nakaraang linggo pa. Ayon naman sa Justice Committee na magiging pareho ang proseso ng impeachment complaint sa ikalawang Pangulo sa naging proseso ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Magiging patas din ang komite sa pagtalakay ng verified complaints. Kailangang maisumite ang mga reklamo sa Justice Committee sa loob ng 10 session days o hanggang sa March 2. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.